Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Walang pwedeng makaalam ng deal natin. Maliwanag? Sabi niya sa mababang tono. Yes, I answered. Nagtitindigan ang balahibo ko dahil ramdam ko ang hininga niya sa leeg ko. Naramdaman ko ang kamay niya na pumulupot sa bewang ko habang inaamoy niya ang leeg ko. From now on, you will be known as. He cut off what to say and kissed me on the neck. Mrs. His lips went to my shoulder. Stella. He kissed my left cheek. Hinarap niya ang mukha ko sa kanya gamit ang kaliwa niyang kamay. He was looking at me full of lust and desire. Our face is only an inch apart and I can smell his breath that smells like some kind of wine. Hindi ko alam pero hindi ko din may paliwanag ang kakaiba kong nararamdaman sa mga oras na ito. Ngunit ang tanging sigurado ko ay gusto ko nang mahagkan ang mga labi niya. Ang tagal niyo namang mag-kiss. Para kong napaso sa pagtulak ko sa kanya. Parehas kaming napatingin sa nagsalita. And there we saw a boy with a malicious smile habang nakatingin sa aming dalawa ni Anthony. Nakasandal siya sa gilid ng pinto habang nakahalukip-kip. Pakiramdam ko ay namumulan ako sa sobrang kahihiyan. Oh, bakit hindi niyo tinuloy? Parang nahihiya pa niyang tanong. Naglakad siya papunta sa couch at ibinagsak ang katawan doon at nagdikwatro. Nakita ko si Anthony na naglakad papunta sa lamesa niya at naglagay ng wine sa baso. Ako ay nanatiling nakatayo doon at hindi ko alam kung anong gagawing kilos ko. Bilib din ako sa lalaking ito. Parang wala lang sa kanya ang nangyari. Hindi ba siya nasasabik sa mga labi ko? O ako lang talaga yung gusto siyang halikan? Hey, Miss Blonde Girl! Have a seat. Wika ng lalaki na hindi ko naman kilala pero feeling close. Imposibleng artista siya dahil hindi ko naman nakikita ang mukha niya na lumalabas sa mga palabas sa telebisyon. Imposible din namang kapatid ni Anthony dahil babae ang kapatid niya at isa pa, hindi sila magkamukha. Naglakad ako palapit sa couch at umupo ng medyo malayo sa kung sino man ang lalaking ito. I'm Gary. I'm Anthony's personal secretary. How about you? Are you his girlfriend or sex buddy? Naputol ang sasabihin niya nang biglang sumingit sa usapan namin si Anthony. Her name is Stella and she's my wife. Napaawang ang bibig ko. Hindi dahil sa huling sinabi ni Gary kundi sa sinabi ni Anthony. Okay, girl, kalma. Joke-joke lang yan. Huwag kang magpapa-apekto. Naupo siya sa tabi ko at inakbayan ako habang uminom siya ng wine. Wow! Ito namang si Anthony, hindi sinabing kasal na. At kailan pa? Di ba sabi ko sa'yo, dapat ako ang best man sa wedding day mo? Parang batang sabi ni Gary at mukhang batang lalaki na nagtatantrums. He pouted his lips then crossed his arms. Cutie but childish. Hay. Stop being isip bata, Gary. Why are you here? Sumeryoso ang mukha ni Gary habang nakatitig kay Anthony. Hindi ko itatangging gwapo din siya. At artistahin ng itsura. Actually, parang may kahawig siya na hindi ko malaman kung sino nga ba. Anthony, hinahanap ka na ni Direk. Alam mo bang ilang oras na kami na naghihintay sa'yo sa shooting? Naku, ikaw talaga. Porket malakas ka kay Direk, namimihasa ka ng maliit lagi sa tapings. Panenermo niya kay Anthony na mayroon pang hand gestures at actions. Hindi ko mapigilang matawa sa paraan niya ng pagkikwento. Why didn't you told me earlier? Let's go. Tumayo si Anthony at hinawakan ang kamay ko. Bubuksan niya na ang pinto na magsalita ulit si Gary. Wait, isasama mo si Stella? Hindi ko alam kung nag-aalala siya
o nag-aalinlangan sa tanong niya. Tiningnan niya si Anthony nang walang gana. "Is there any problem?" he asked. Nandoon si Bea Madrigal. Napahigpit ang hawak niya sa kamay ko at napabugan na lang sa hangin. Binuksan na niya ang pinto at nagsalita bago kami lumabas. "I don't care about her. She's none of my business." Nasa biyahe na kami ngayon. Kanina ay nag-aaway pa silang dalawa kung sino magdadrive. Pero sa huli ay walang nagawa si Gary kung hindi ang magmaneho. Nasa backseat kami ni Anthony at nasa driver seat naman si Gary. "Stella, kailan pa ba kayo kinasal?" tanong ni Gary. Kahapon lang." Nag-aalilangan kong sagot. "Ano? Kahapon? Bakit ang bilis naman yata? Hindi man lang ako na-inform." Malungkot niyang sagot. Biglaan kasi. Napakamot ako sa ulo habang peking tumawa. By the way, I like your hair. Saan ka nagpasalon? Napakagat ako sa labi ko." "Okay, white lace na naman to. This is part of my job." Sa kakilala ni Anthony, saad ko na lamang. Madami pang tinanong si Gary sa akin. Ang iba doon ay tungkol sa kung paano daw kami nagkakilala ni Anthony. Sinabi ko na lang ay sa coffee shop, which is true naman. 1 oras din ang binahe namin. Nakarating kami sa isang mansyon na madaming sasakyan na nasa labas. "Nandito na tayo." Sa pagkasabi ni Gary ay nagising si Anthony na kanina pang natutulog. Binuksan niya ang pinto at saka lumabas. Nauna siyang maglakad. "Bastos to. Kanina, ang sweet-sweet at gusto na akong halikan, tapos ngayon iiwan ako dito. Anong klaseng asawa to?" Hindi ako lumabas at hindi nga ako gumalaw sa kinuupuan ko. Pinanood ko lamang silang makapasok, pero nagulat ako na makalipas ang ilang segundo ay nagmamadaling bumalik dito sa van si Anthony. "What the? Stella, ano pang ginagawa mo dyan?" Inis na usal niya. "Hindi naman ako kailangan doon. At saka, hindi naman ako artista." Sagot ko naman sa kanya, pero ang totoo ay gustong-gusto kong sumama para makakita ng mga artista. "Just come with me, Stella. And before I forget, isuot mo to." May nilabas siyang maliit na box mula sa bulsa niya. It was a gold ring with a big shining diamond at kapareho iyon ng suot niyang singsing. "We're not husband and wife if we don't have a wedding ring." Hinawakan niya ang kamay ko at inalalayan ako sa pagbaba. Siya na din ang nagsarang pinto at naglakad kami ng sabay. "Tingnan mo to. Kanina ang sungit, tapos ngayon, naging mabait naman. Bipolar ka?" Upon entering the venue, some well-known artists greeted us. The staff and of course their director were also there. "He's here!" Napahigpit ang kapit ko sa mga kamay ni Anthony dahil sa tingin nila sa akin. Kung nakakamatay lang ang tingin, ay death anniversary ko na siguro. "Finally, Mr. Lagdameo, kanina pa kami naghihintay sa'yo," sabi ng direktor na si Miss Joyce daw. "I'm sorry. By the way, this is Stella, ang asawa ko." Buong tapang na pagpapakilala niya sa akin sa lahat ng nandoon. "What? You're what?" Napatingin kaming lahat sa sumigaw. "And it's Bea, kung hindi ako nagkakamali. She's wearing a black gown with a lots of jewelry." "Bingi ka ba?" Walang emosyong tanong ni Anthony sa kaniya. Nagulat ako sa inasta niya. Pero sa nakikita kong ekspresyon ng ibang tao dito ay mukhang sanay na sila sa inasta ni Anthony. Sabi ko na nga ba, mga pakitang tao lang ang mga artista. "Sige na, mag-ayos ka na. Magsisimula na tayo ng shoot," ani direktor. Naglakad na si Anthony papunta sa isang room at ako naman ay susunod na sana nang marinig ko ang boses ni Bea. "I can't believe that, Anthony. Marry a girl like you. You look like a beggar na binihisan." Ang taray ng boses ng sangto. Ayaw ko siyang patulan dahil tanging si Anthony lang ang kakampi ko dito. Or not, parang wala nga eh. "Don't speak like that in front of my wife, Bea." Beaming to her again
and you will regret it in the end. Malamig na banggit ni Anthony na kanina pa palang nasa likod ko. Hindi ko man lang napansin na binalakan niya pala ako dito. Naglakad kami papalis doon at dumiretso sa dressing room nila. Namangha ako pagpasok namin doon. Ang daming damit na mukhang mamahalin at mga make-ups at iba't ibang props. Sit here. Umupo ako sa isang monoblock sa tabi ng inuupuan niya kung saan inaayusan siya ng isang bakla. Itinukod ko ang kanan kong braso sa lamesa at ipinatong doon ang ulo ko habang pinagmamasdan ko siya. Napansin niya iyon kaya napatingin siya sa akin. "What's with the look?" Sabi niya sa akin. "Pinagli ka ba sa sama ng loob?" Tumawa siya pero saglit lang. At saka siya nakangiti na tumingin sa akin. His smile looks genuinely and not fake. Okay, I admit, sobrang gwapo niya. How did you say so, love? That endearment. Why I felt something in my stomach every time you say that word to me. Pero I try to look normal. This is just pretend, Stella, okay? Huwag kang umasa. Palagi ka kasing nakasimangot eh, sabi ko sa kaniya. Hi, just be thankful that I am nice to you. Inirapan ko na lang siya at saka tumayo at nagtingin-tingin ng damit na nakaayos sa mga sabitan. Habang abala ko sa pagsusuri ng mga damit, ay di ko na malayang tapos na palang ayusan at magbihis si Anthony. He was so handsome in his black tuxedo. Let's go. We walk while holding hands habang papalapit sa mga tao sa labas ng tent. Pumunta kami sa pwesto ni Gary kung saan ay kumakain ng chichirya. Stay with Gary. Just wait until we finish the taping. Binitawan niya na ako at ako naman ay naupo sa katabing upuan niya. Anong feeling? Napatingin ako sa kanya nang bigla siyang magtanong. Kumunot naman ang noo ko dahil hindi ko magets yung tanong niya. Anong ibig mong sabihin? I mean, anong feeling na minamahal ng isang Anthony Lagdameo, Stella? Napakagat ako sa ibabang labi ko. Hindi niya alam ang kontrata namin ni Anthony. Mukhang malapit siya sa lalaking yon, pero hindi nito sinabi kay Gary ang naging desisyon niya. Masaya. Masarap siyang mahalin kahit parang lagi may galit sa mundo. He laughed then offered me his snacks but I refused. Madami pa kami pinagkwentuhan ni Gary habang nagsushooting sila. Masaya siyang kausap at sa maikling oras na nakilala ko siya ay parang magaan na ang loob ko sa kanya. Kinuwento niya sa akin ang mga bagay na may kinalaman kay Anthony. Nalaman kong ang favorite color niya ay black, ang favorite food ay ice cream at ang favorite na panoorin ay mga action movies at marami pang iba. Halos hindi na nga kami nakapanood sa taping nila Anthony dahil ang dami niyang kwento sa akin. Parang hindi nga siya nawawalan ng jokes. Sabi ni Pedro, "Pre, alam mo bang kapag kinuha ng tatay ko yung sinturon niya sa pantalon ay nagiging panyo? Tapos syempre, hindi nagpatala si Juan. Sabi niya, panis ang tatay ko. Kapag hinugot yung sinturon sa pantalon niya, ay nawawala ako." Kwento niya habang may action pa. At muli, pareho kami napahalagakak ng tawa. Halos hindi na ako makahinga sa katatawa mula pa kanina. Cut! Napatingin kami parehas nang sumigaw si Derek. At ngayon, ay isa-isa na nag-aalisan ang mga tao sa gitna ng ginagawa nila kanina. Anthony walked towards us. Anong oras na pala? Tanong ko kay Gary. Tiningnan naman niya ang kanyang orasan. At saktong nandito na si Anthony. 11:29, sagot niya sa akin. Gutom na ako. Napasandal ako sa inupuan ko habang nakatingin sa ceiling. Gary, buy some foods. Use the car. Make it faster. Maotoridad na banggit ni Anthony. Teka, bakit ako? Hihirit pa sana siya pero ibinato ni Anthony ang susi kay Gary. At wala na siyang nagawa kung hindi ang tumayo at maglakad na palabas. Umupo naman si Anthony sa tabi ko, kung saan nakaupo si Gary kanina. Pagod ba? Tanong ko at sabay abot sa kanya ng bote ng mineral water na nasa tabi ko.
Tinanggap naman niya iyon at saka inubos ang laman. Pagkatapos ay inabot sa akin at inilapag ko naman mula sa pinagkunan ko. Yeah, it's so hot here. Wala man lang aircon. Sumandal siya sa upuan at madiing napapikit habang ang kanyang mga kamay ay pareho nakapatong sa hawakan ng upuan. Kawawa naman siya, pawis na at halatang gutom na din. Tumingin ako sa paligid at nakita ko ng isang kahon na nakatambak lang sa sulok ng lugar. Naglakad ako papunta doon at pumunit ng malaki-laking piraso at saka ako bumalik sa kanya. Sinimulan ko na siyang paypayan at gamit ang panyo ko ay pinunasan ko ang kanyang pawis mula sa mukha at leeg. Kahit pawisan na, ay ang hot niya pa din. Gusto ko tuloy amuyin ang panyo ko na ipinunas ko sa kanya. Napamulat siya dahil sa ginawa ko at nagtatakang tiningnan ako. Ngumiti ako habang sinasalubong ang mga titig niya. Let me do this. Tanggalin mo nga yung coat mo para mabawasan naman yung init na nararamdaman mo. Papaypayan kita. Magpahinga ka lang. Magsasalita pa sana siya pero kaagad akong hinawakan ang balikat niya at dahan-dahan tinanggal ang napakapal niyang coat. Ako ang binabana sa kanya eh. Pagkatapos noon ay sinabit ko ito sa upuan at pinaypayan ulit siya. Matagal-tagal din kaming ganoon hanggang dumating si Gary na may dalang pagkain. See you again tomorrow. Isesend ko na lang ang address bukas and make sure na on time kayo dadating. Lalo ka na Anthony, leading man ka. Tapos na ang taping nila at sa wakas ay makakauwi na din. Hay naku, kahit wala akong ginawa sa set, ay pakiramdam ko ay pagod na pagod din ako. Pagkapasok sa kotse ay nandun na si Gary at nagtitipa sa cellphone niya. Napasandal ako sa upuan at pinalakas ko ang aircon kay Gary. Sunod na pumasok si Anthony at sinara na ang pinto. Sa wakas, makakauwi na din. Masayang manggit ni Gary at nagsimula ng paandarin ang makina ng sasakyan. Ngayon ay alam ko na ang pakiramdam na maging artista. Akala ko noon ay puro paganda at pa-cute lang sa kamera. Pero hindi pala. Nagulat ako nang ipinatong ni Anthony ang ulo niya sa balikat ko at ipinulupot ang kanyang mga kamay sa braso ko. Anthony, utal kong banggit sa pangalan niya. Kinakabahan ako pero at the same time ay kinikilig ako. Bakit kapag napapadikit ang balat niya sa akin ay parang nakukuryente ako na hindi ko maintindihan. I just need a nap. I'm so tired. Hinayaan ko na lang siya. I brush his hair habang nararamdaman ko ang bawat hininga niya sa dibdib ko. Mukhang nakakatulog na siya. I love our position right now. Sana ay palagi na lang siyang ganito. Ipinatong ko din ang ulo ko sa kanya na mahimbing nang natutulog. Hindi ko namalayan ang pagpikit ng mata ko at ang tanging naririnig ko na lang ay ang boses ni Gary sa driver's seat. Sleep well, lovebirds, sabi niya sa amin. Wake up! Nagising ako sa tapik sa pisngi ko at pagmulat ng mata ko ay bumungad sa akin ang isang anghel. Half angel, half evil. Charot! Si Anthony lang naman iyon. Inilibot ko ang paningin at napansing nasa mansyon na kami. Nauna siyang lumabas at inalalayan ako sa pagbaba ng sasakyan. Pagkasara ng pinto ay bumaba ang bintana sa driver's seat kung saan nandoon si Gary. Paano ba yan? Kita-kits na lang ulit bukas. Sir Anthony, Ma'am Stella. Wika niya at mukhang pagod na din sa maghapon niyang trabaho. Kumaway pa ako at saka na siya nagmaneho paalis. Curious lang ako kung gaano kalayo ang tinitirhan niya dito. Baka mamaya ay isang barangay pa pala. Di paniguradong bagsak na sa higaan pagdating sa bahay nila. Pinagbuksan kami ng mga katulong ng malaking pintuan. Ang iba sa kanila ay mukhang pagod na. At ang iba naman ay natatanaw ko mula sa pasilyo na mukhang nagdadala ng mga pagkain sa dining room. Pumasok na kami. Sinalubong ako ni Kay na nakangiti ng malawak. She's so cute.
"Welcome home, Ma'am Stella, Sir Anthony." Nagbow pa siya sa amin pero si Anthony ay nilampasan lang siya at kaagad na umakyat sa hagdanan. Napailing na lang ako. Napakabastos talaga. Hindi man lang binati pabalik si Kay. Pero hindi ko naman siya masisisi. Mukhang pagod na talaga siya at kailangan ng pahinga. Napunta ang tingin ko kay Kay na kahit gabi na ay napakataas pa din ng energy. "Ma'am Stella, samahan ko na po kayo sa kwarto nyo para makapagpalit. At para makapaghapunan na din po kayo." Magalang niyang sambit at sinabayan ako sa pag-akyat ng hagdan. Kay, may tanong lang ako. Bakit gano'n na lang kasungit si Sir Anthony mo?" Sinusuklay niya ang buhok ko ngayon habang nakaharap kami sa salamin. I am wearing a simple pair of red pajama. Nag-away pa kami kaninang dalawa dahil ang gusto kong suotin ay short at t-shirt. Pero sa huli ay siya pa din ang nasunod. Hindi naman kasi ako sanay sa pajama ng mayayaman. Sa bahay noon, kahit anong suot ko kapag matutulog ay pwede na. Pero dito sa mansyon, akala mo lagi ay may dress coding. Ma'am, sa totoo po, hindi ko po alam. Ang kwento-kwento po dito sa mansyon, simula nang iwanan siya ng parents at kapatid niya papunta sa ibang bansa, ay nag-iba na daw po ang ugali ni Sir. I nodded. Siguro nga dahil sa family niya. Pero ang akin lang ay bakit gano'n lang siya kaagnorante. Hindi ba siya binibisita ng pamilya na dito paminsan-minsan? O kahit video call man lang? May biglang kumatok sa pintuan at binuksan ito. Isa itong kasambahay na medyo matanda na din at tansya ko ay edad 40 years old and above. Ma'am Stella, dinner is ready na po." Isinara niya ang pinto at tumayo na din ako. "Sumabay ka na din sa amin, Kay," sambit ko. Kaagad naman siyang umiling. "Naku ma'am, kanina pa po kami tapos kumain. At saka, hindi po sumasabay ang amo sa mga katulong." Nakangiti niyang sabi. Napatango ako dahil sa sinabi niya. Ang dami namang rules hanggang sa pagkain. Ganun ba? O sige, may gagawin ka pa ba?" Tanong ko sa kanya. Magliligpit na lang po ako ng mga ginamit nyo." Wika niya habang tumitingin-tingin sa paligid. Doon ko lamang napagtanto ang dumi pala ng kwarto ko. Lumabas na ako ng silid at sinarado ito. As I walked downstairs, I saw him walking in the living room with his blue pair of pajamas. Mukhang hindi niya ako napansin habang bumababa. Pagkadating ko sa dining ay nakaupo na siya doon at umupo na ako sa kaliwang bahagi niya. Nagsimula na maglagay ng pagkain sa plato namin ang mga kasambahay. Wow! Ang sasarap ng pagkain. Ganun ba talaga kapag mayaman? Parang laging piyesta araw-araw? Nagsimula na kaming kumain habang nakatayo ang mga maids sa gilid namin. Hindi tuloy ako makakain ng maayos dahil hindi ako sanay na may nanonood sa akin habang kumakain. May nilapag sa lamesa si Anthony na card kaya tininan ko siya. "Ano yan?" Nagtatakang tanong ko sa kanya. "Tingnan mo para malaman mo." Simpleng sagot niya at sumubo ng pagkain. Kinuha ko yun at nang makita na isa itong ATM ay muli ako napatingin sa kanya na abala sa pagkain. "It's your payment. Give me your phone number, then I will send you the PIN code," sabi niya sa akin. Nagpatuloy lang kami sa pagkain nang may maalala ako. "May pasok na ako bukas," sabi ko at sumubo na din ang pagkain. Nakakainis lang dahil ang daming uri ng kutsara ang nasa lamesa. Meron pang kutsilyo. Sa bahay, kutsara at tinidor lang ginagamit namin. Minsan pa ay nagkakamay nga lang kami. "Then go. Just make sure you'll be back on time. Ipapatid na lang kita sa driver." Pinutol ko ang sasabihin niya. Hindi na." Mabilis kong sagot kaya napatigil siya sa pagkain at napatingin sa akin habang nakakunot ang noo. "Kapag hinatid pa ako ng driver mo, ay baka magtaka ang mga kaibigan ko.
alam nilang wala kaming kotse. Napakamot ako sa ulo ko habang sinasabi iyon. Kilala ko ang mga kaibigan ko. Siguradong hindi nila ako titigilan sa kakatanong nila. Daig pa naman nila si Boy Abunda kung mag-isang tanong, isang sagot portion. He nodded and drink water. So tell me, paano ka aalis ng mansyon? Walang terminal ng jeep o tricycle malapit sa compound. At malayo din ang school nyo dito. So, it's either ipapatid kita o maglalakad ka papasok. Napakagat ako sa ibabang labi ko at nagpakawala ng mutong hininga habang tinatanggap ang pagkatalo ko. O sige, magpapatid na lang ako. Mahinang sabi ko at nakita ko ang pagngiti niya sa akin.